Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid at anumang oras po datnan kayo ng atin pong um, magtitipon na ito ay muli kayong pong wini-welcome po ng inyong bang lingkod sa ating pong ika-anim na serye ng ating Lands of the Bible series. So mga kapatid, narito ay aking ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi nung pong ating natalakay nung nakaraan. Ito pong Galilee, ito pong Northern Israel ay ating pong itutuloy upang matapos natin itong seryeng ito sa parting ito. So bago tayo magsimula ay tayo po muna tumungo at tayo manalangin. Ama naming banal, kami muli ay lumalapit at nagkapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Pagpalain mo po ang oras na ito at magkaroon kami ng karagdagang kaalaman muli tungkol sa Galilee at magamit namin ito sa aming mga pagtuturo at pag-aaral ng iyong salita. Ang patnubay mo, ang igawad mo sa amin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Ito po ang kasama-sama naming dalangin. Amen. So mga kapatid, narito ating itutuloy yung part 2 ng Galilee, no? So narito gagamit tayo muli ng PowerPoint upang sundan natin ng malaya, no? So ngayon tutuloy natin yung ating hindi natapos nung nakaraan. So narito ang kahalagahan ng Galilee, no, sa banal na kasulatan. So dito tayo naputol nung nakaraan na tutuloy natin na maraming naitalang himala ang ating Panginoong Jesucristo dito sa Galilee, no? Naganap yan. Makikita yan sa maraming mga sipi ng Ebanghelyo sa aklat ni Mateo 4:23 hanggang 25 at 28 hanggang 16, no? Sa Ebanghelyo ni Juan ay binanggit ang una na kabanata, talatang 46 at chapter 7 verse 41 hanggang 42. So, nariyan ang ilan sa mga makikita natin na ang kahalagahan ng Galilee ay halos binanggit sa aklat ng mga ebanghelyo. Dito sa larawan na ating makikita, nakikita niyo yung red shaded area, no? Yan ang buong Galilee, no? At makita natin dito sa bandang kanan, yan yung Golan Heights, yung Israeli occupied noong 1967, ano? At yun namang shaded black area naman ay yung United Nations Forces Deployment Area na nasa gitna yung United Nation sa pagitan ng Syria at saka ng Golan Heights. Sila ang nagbabantay, no, para kung merong makabuluhan ay napiprevent. At doon naman sa bandang sa bandang itaas ng Galilee ay yung tong Lebanon. Hmm? So, ang kahalagahan nito ng region na ito ay excuse me, ay napakahalaga sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo at dito niya unang ginawa ang kanyang himala. Yung ginawa niyang alak ang tubig, no, sa kasalan doon sa Kana. Yan ay binanggit sa John chapter 2 verse 1 at hanggang 11 at chapter 4 verse 46, no? Yan naganap yan sa lower yan sa lower Galilee yan. At mula sa dalampasigan ng dagat ng Galilea ay tinawag ni Jesus na ating Panginoon ng una sa kanyang mga disipulo na maging mga mangingisda ng mga tao, no? Yung magkapatid na si John at saka si James na mga anak ni Zebedee, no? Sa Mark chapter 1 verse 16. At si Andrew ang unang tinawag na alagad ng Panginoon na dating disipulo ni Juan Bautista. At nung makilala ni Andrew ang Panginoon, ni Andres, ay lumapit kay Pedro at sinabi, nakita ko ang Mesiyas, no? At ipinakilala ni Andres o ni Andrew si Simon Pedro sa ating Panginoon Kristo at napadagdag sa kanyang ikalawang disipulo, no? At ganun din nung sila naglalakad nga dito sa Sea of Galilee ay ito nakita niya, no? Sa Capernaum nakita niya ang magkapatid na James and John. At doon ay nadagdag naging pang-apat na alagad itong mga ito. So si Pedro, si Andres, si Santiago at si Juan ay lahat ay nagtatrabaho bilang mga mangingisda, no? Mga fisherman ito nung makilala ng Panginoong Jesucristo na naghahanap buhay na normal, no? Sa dagat ng Galilea nang tawagin sila ng Panginoong Hesus
para maging mamamalakayan ng mga tao. Matthew chapter 4 verse 13 hanggang 22. So mahigit na 700 taon bago lumakad ang ating tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus sa lupain ng Galilea, nakita ni Propeta Isaiah, no? Ang rehiyon na ito, itong Galilee, bilang pintuan ng kaligtasan at kapayapaan para sa mga bansa sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. At binika sa Isaiah chapter 9 verse 1 na gayon pa man, sabi niya, hindi na magkakaroon ng kadiliman para sa mga nasa pagkabalisa. Noong nakaraan, pinababa niya ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa hinaharap ay pararangalan niya ang Galilee o ang Galilea ng mga bansa sa daan ng dagat, sa dako roon ng Hordan. No? Yan ang propesiya ni Propeta Isaiah na binansagang the Messianic prophet. So alam natin na ang taong binabanggit dito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang parehong talatang ito ay binanggit sa Mateo 4:13 hanggang 15 at inilapat ito sa ating Panginoong Hesukristo. So ang mga lupain ng Zabulon at Naphtali ay winasak ng hukbo ng Assyria nung dumating ito upang wasakin ang Northern Kingdom of Israel noong nagrebelde sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginamit ng Diyos ang Assyrian Empire upang wasakin ang Northern Kingdom of Israel. At dahil dito, ang buong Galilee ay nawasak. No? Ang lupain ng Zabulon at saka Naphtali ay pinayagan ng Diyos na mawasak. Ngunit, natatanging pinarangalan ng presensya ng Mesiyas nung siya'y dumating at ng kanyang mapagmahal na ministeryo ay nagdulot ng liwanag, kagalakan at kaligtasan sa mga tao sa buong mundo. Nagsimula diyan ang kaligtasan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So yan ang kahalagahan ng Galilee sa Biblia, no? At ordinaryong mga tao ang nandyan, mga taong mangingisda, magsasaka, pinili ng Panginoon upang kanyang mga maging lingkod, mga disipulo, mga tagasunod niya, na siyang magpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos kapag ang Panginoong Kristo ay bumalik na sa Ama. No? So, narito yung hilagang bahagi ng Israel na 36 na mga lugar na makikita diyan. No? Yung binubuo ng Galilee. No? 36 places or towns ang binanggit yan. So ang hilagang bahagi ng Israel na tinatawag na Galil, no, sa Hebreo, Galilee naman sa English, ay napapaligiran ng dagat Mediterranean sa kanluran, no, sa west. At Lebanon naman sa hilaga, sa north. At Syria naman sa hilagang silangan, no? Nasa northeast at sa Jordan naman sa silangan, sa east. So ang mga lungsod ng Galil o ng Galilea ay kinabibilangan ng Haifa. Ayun, nasa may western part. Ito yung lugar kung saan nandoon yung tinatawag na bahay. Bahay's faith kung tawagin. Yan yung mga makikita niyo yung magandang gardens, you know? Kung makikita niyo yan yung mga larawan na yan, napakagandang garden yan. Isang pinaghalong Jewish-Arab na lungsod na itinayo sa isang bundok tulad ng San Francisco, California, kung saan matatanaw ang Mediterranean. Kapag nandun kayo, ay makikita ninyo ang kagandahan ng Mediterranean Sea. At meron tayong kapatiran dyan, no, na nagkatrabaho dyan sa Haifa. No? Yan ay taga Mindoro. No? Matagal na rin dyan si Sister Michelle, no? Aldia Cruzat. No? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa Haifa. Siya ang madalas na palaging nakikinig sa ating mga live streaming, no? At nanonood ng mga pangangaral na salita ng Diyos dito sa Pilipinas at sa mga iba't ibang mga bansa na nangangaral ng salita ng Diyos. So, hanggang ngayon ay nandiyan pa rin si Sister Michelle ng Mindoro. Diyan sa Haifa. So, marami tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho diyan sa Israel, no? Kalat sa buong Israel. Kanilang mga trabaho ay mga caregivers, no?
mga talagang inilaan nila yung kanilang buhay para alagaan ng mga matatandang Hudyo, at hindi lang mga Hudyo kundi yung mga nangangailangan ng tulong, no, sa bansang Israel. So ang pangalawang lugar naman ay yung Tiberias, no, na itinayo sa baybayin ng lawa ng Kinneret. Kapag ka nababanggit ninyo ang mga ibang pangalan, ay ay tumutukoy din sa Sea of Galilee, yung Sea of Kinneret, no? Kasi ang pangalan ng isang lugar ay pinapalitan ng mga tao sa paglipas ng maraming mga taon, mga libong mga taon. Paglipas ng mga ilang century, 100 years, tapos another 100 years na naman. So nag-iiba yung pangalan. Pero isa rin yun, isang lugar lang yun, no? Kaya kapag ka nababanggit ang ibang pangalan, ay tumutukoy yan sa isang lugar. Katulad ng Sea of Galilee, ang tawag din yan ay Sea of Kinneret also. Na ang pinakamalaking lungsod ng mga Hudyo noong panahon ng Mishnah at Talmud ng mga Hudyo na naniniwala sa pananampalatayang Judaism, no, noong second up to 6th century, no, na mga nakalipas, no. Katabi ng mga banal na mga lugar ng Kristiyano kung saan naninirahan at nagturo ang ating Panginoong Kristo. So yung mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, nung nawasak na ang templo noong 70 AD, nagpatuloy pa rin ang mga Hudyo na iyan. At yan nga ay nilagay nila, pinirint nila yung mga paniniwala nila, yung mga oral traditions, yung mga traditions of elders. So, nilagay nila sa Mishnah at saka sa Talmud nila, no? Yan ang mga Jewish literature nila. Yan ay na-develop noong second up to 6th century, no, AD, no, noong mga panahong yan. So, ang mga Kristiyano naman ay nanatili sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, at ang kanilang mga kasulatan ay itong ang Septuagint nung panahon nila Apostle Paul na Greek Old Testament. Kasi noong mga panahong yan ay sinusulat pa lamang ang bagong tipan, no? At noong mga panahong yan ay si Apostle John ay inabot ng hanggang 100 taon, no, sa siyudad ng Ephesus sa Turkey, sa Western Turkey, which is Asia Minor, ay kahuli-hulihang disipulo ng Panginoon na namatay, no? Na-survive nila yung kanilang mga sulat, at ito ay ginagamit natin bilang mga Kristiyano, ang bagong tipan. So, ang Tiberias ang siyang pinaka-religious center ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo bilang Mesiya. Kaya noong 2nd century hanggang 6th centuries, ang Tiberias ang siyang pinaka-center ng Judaism sa Israel. At ang Ako, ang Haifa, yan ay ang mga, tsaka yung Safed, no, yung nakikita natin dito sa ating kanang bahagi, ay yan ang mga naging sentro ng Judaism noong 2nd century hanggang 6th. So itong Safed ay isang maliit na lungsod sa tuktok ng bundok, no? Bulbundukin yan, na nagsisilbing sentro ng Kabala naman ng mga Hudyo. Yung Kabala yan isa sa mga mystic religion ng mga Hudyo, no? Mysticismo ng mga Hudyo, mysticism mula noong 16th century, no? So, ang mga Hudyo, maraming ano yan, maraming mga sectarian, mga iba't ibang klase ng sangay ng paniniwala ng mga Hudyo. Marami silang mga paniniwala, no? Hindi yan solido, no? Ang mga Kristiyano ganun din, ay marami ding mga umusbong, lumitaw sa Kristyanismo, at nagkaiba-iba ng mga paniniwala, ano? So, ganun din ang Muslim o ang Islam. Nagkaroon din ng mga sanga-sanga, no? Hindi nakapagtataka na ang tatlong religion sa buong mundo na ng mga malalaking mga religion ay hindi puro, no? Hindi solido. Nagkaroon ng mga subdivision ang mga lugar, ang mga pananampalatayang yan.
Ang mga Hudyo ay sa Israel ngayon ay ang Judaism ay maraming branches. Merong Reform, merong Orthodox, merong Conservative, you know, merong lima ata yan kung di ako nagkakamali, ano? Tapos yung Messianic Judaism naman ay yan ang pinakahuli, pero hindi kinikilala ng mga Hudyo ang Messianic Jew bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Kasi nga naniniwala ang mga Messianic sa ating Panginoong Kristo bilang Mesiyas. Pero ang mga Messianic Jew ay naniniwala pa rin sa kaugalian at sistema ng kanilang pananampalataya bilang mga Hudyo. Kaya lang, nandun yung tinatawag na pagtatangi, no? Meron ding racism, meron ding paring ah, na pagtanggi sa kanila na hindi kayo naming kapatid. Ganyan ang sistema no? Kaya ang mga Messianic ay dumadanas din ng pag-uusig sa kapwa nila mga Hudyo. Kaya dito, ang mga lugar na ito ay banal at sa kanila ay kinikilala nilang mga center of religious activity nila ng mga panahong yan, no? Yan ang northern part ng Israel, no? 36 na mga lugar ang mga natagpuan diyan, ng mga na-revive. So, ito yung karugtong na makikita natin dito sa Galilee, no? Na ang Galilee ay nagtatampok ng maraming Jewish collective settlements, you know. So kumalat sila sa buong Galilee. Sa Hebrew, yung kibbutzim, yung Moshavim at Yeshuvim at mga Arab villages na itinayo ng maraming mga siglo. So 55% ng kabuuang populasyon ng Galil o ng Galilee ay Arab, no? Mga Arabo yan. At ito ang rehiyon ng Israel kung saan makikita ng isa ang pinakamaraming bilang ng mga Hudyo at Arabo na naninirahan na magkatabi. Kaya sa bansang Israel, ang mga Arabo, mga tinatawag na mga Jewish Arab, ay kinoconsider nilang mga citizen ng Israel. No? Hindi sila na-discriminate sa State of Israel ngayon. Bahagi sila ng kultura ng Israel dahil sa Old City ng Jerusalem ay merong 4 na quarter doon na may equal rights, yung Muslim quarter, Jewish quarter, Christian quarter, at saka yung Armenian quarter. So yung 4 na grupo na yan, yung 4 na quarter na yan, ay nagre-represent na ang lahat ng mga taong naninirahan sa Israel ay may equal rights. Walang favoritism, walang special race, no? Ang mga Hudyo ay hindi nila iniisip na sila lang ang original na talagang naninirahan niya, kundi nagkaroon na ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa. No? Ganyan na ang sitwasyon ngayon sa Israel. Pero yung mga Orthodox Jews ay yan ang modern day Pharisee sa panahon natin ngayon. Ay iba ang pagtingin nila dahil ayon sa kanila ay na-preserve daw nila yung Old Testament na paniniwala. Ano? Yan ang kaibahan sa mga ibang branches ng Judaism. Kasi ang mga Orthodox Jews ay hindi nila sinasama ang mga kababaihan, no, sa loob ng kanilang synagogue. Lalaki lang, no? Sa ibang branches ng Judaism katulad ng conservative Judaism ay kasama ang mga babae sa loob. Reform, ganun din, you know. So, yan ang pagkabahabahagi ng mga reliyon, mga paniniwala. So, ang mga Arab din ay meron din silang mga sarili-sariling mga paniniwala, no? Sistema at namumuhay sila ng ayon sa kanilang paniniwala. So dito sa larawan na makikita natin dito sa bandang kanan ay yan ay ang bundok ng Hermon, no? Mount Hermon yan, yung puting bundok na yan. Yan ay na nababalutan ng niyebe. Ha? At yan ay halos
Hindi natutunaw ang niyebe diyan, ang snow. Palaging meron 'yan. Kung panahon ng tag-init ay meron pa rin konting snow o niyebe sa taas niyan. Kasi malamig 'yan sa lugar na 'yan, eh. Nung nagpunta kami diyan ay naka-sweater kami. Kasi medyo may kalamigan, mataas, eh, mga bundok 'yan, eh, 'no? Kita ninyo ang elevate ng ano, ng ng land, 'di ba? Halos kakaunti ang patag, marami ang mga bundok, 'di ba? So, ang napakagandang bundok ng Hermon na sinasabing pinakamataas na bundok sa buong Israel. No, pinakamataas na bundok 'yan. May binanggit sa aklat ng mga ebanghelyo na ang Panginoong Kristo ay nagpunta sa bundok ng Transfiguration, pinakamataas na bundok. So kung titignan natin sa ating panahon na ang pinakamataas na bundok sa Israel ay ang Mount Hermon, may posibilidad na ang Panginoon ay nagpunta sa Mount Hermon. Kasi ang Mount Hermon at yung Caesarea Philippi na pinuntahan ng Panginoon nung hiniyag niya kung sino siya, na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay, malapit lang ang Caesarea Philippi dito sa Mount Hermon, no? Sakop yan ng Golan Heights, isang area. Kaya pag nasa Golan Heights ka, makikita mo na ang Mount Hermon. No, makikita mo na siya. Kaya may posibilidad na itong Mount Hermon ang siyang pinuntahan ng Panginoon noong nagkaroon ng transfiguration, no, ng pagbabagong anyo ng Panginoon. At doon nakita ni Pedro na ang Panginoon ay kasama niya si Moises at saka si Elijah dito sa bundok ng Hermon na yan, dito, yan sa bundok na yan. At ang sinabi ni Pedro sa kanila ay magtatayo siya ng 3 tolda para sa kanilang tatlo, di ba? So, yan ang kasaysayan ng lupain, no? Bagamat hindi mismong sinabi sa aklat ng ebanghelyo ang eksaktong lugar na pangalan, pero kung pag-aaralan natin ang geographical area, no, sa mataas na bundok, no? Ang pinakamataas sa bundok ay itong Mount Hermon, no, sa Israel. Yan ay tumataas sa hilagang silangan na sulok ng Galilee, pinakadulo. No? Nasa boundary ang Mount Hermon ng Lebanon at saka ng Syria. No? Nasa pinakadulo. Dulo-dulo sila, eh. No? Yan ang location ng Mount Hermon. Parang yan ang boundary ng 3 bansa, ng Lebanon, Israel at saka ng Syria. No? Talagang ang Diyos ay napakatalino, talagang siya ang pinanggagalingan ng karunungan at ng kaalaman. Nilagay niya ang mga pundasyon ng mga bundok na ito para sa hangganan ng mga bansa. No? Yan ang pinaka-sentro. Kaya ang tinutumbok niyan, pag ikinasa loob ng Israel, ang pinakadulo ng Israel ay itong Mount Hermon. Pinakadulo yan sa norte. Parang yan ang katumbas ng Batanes ng Pilipinas. Pinakadulo na isla o pinakadulong teritoryo ng isang bansa. Ito ay pag kayo nandiyan ay makikita ninyo ang pinakamagandang mga tanawin na talagang kakaiba sa mata, no? Isang lugar na kinuha ng Israel mula sa Syria noong 6 na araw na digmaan noong 1967. Noong mga panahong yan ay kinakailangan silang kumuha ng mga teritoryo upang palakasin ang kanilang lupain, ang puwersa, upang pagdating ng panahon ay hindi na sila gaanong mangangamba kung sila ay aatakihin ng kanilang mga kaaway. No? So, ako ay naniniwala na ang lupain ay may koneksyon sa buhay ng tao. Ang mga bundok ay siyang tumutulong sa mga tao upang hindi sila mapahamak. Pag panahon ng sakuna, kung merong mga paparating na panganib, halimbawa ay yung tinatawag na sunstorm dito sa Middle East, na parang bagyo ng buhangin, minsan paparating yan, eh. Kung walang nakaharang na bundok, ay talagang ililibing niya ang isang community. Kung ang sunstorm ay manggagaling sa kabilang ibayo ng bundok at paparating, ay di, bago pa pumunta doon sa mga nayon, ay haharangin na ng bundok, di ba?
Kaya napakahalaga na magkaroon ng mga puno ang mga bundok upang tumagdag din sa suporta, no, ng seguridad ng mga tao na naninirahan sa patag. Yan ang kagandahan na minamahal natin ang mga bundok, pinapahalagahan natin ang mga puno diyan. Hindi tayo nagpuputol ng mga puno kung hindi hinahayaan natin. Kung magputol man, di magtanim uli, papalitan mo yung naputol. Kapag ang mga tao ay nagsunog ng puno sa bundok at hindi sila nagtanim, darating ang panahon na magkakaroon ng problema yung mga baha, you know, yung mga darating na panganib ay hindi na sila mapoprotektahan ng bundok, di ba? So yan ang kagandahan dito sa bansang Israel na napapaligiran sila ng maraming mga bundok. So sa kasaysayan, ang Galilee ay nagsilbing bilang isang laboratorio, no? Pag sinabing laboratorio, diyan ginagawa, diyan pinoproseso, no? Diyan nirerepake, parang lahat ay yan ang isang parang activity na lugar para sa iba't ibang mga pangitain ng komunidad ng mga Hudyo, no? Diyan sila kumikilos, no? Nagtatrabaho sa lahat ng uri ng buhay ng tao, no? Sa bawat isa sa mga pangitain na ito, ang obligasyon ng isang individual sa kolektibo sa pangkalahatan na itinuturing na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa buhay ng isang tao, no? Sa mga unang siglo ng karaniwang panahon ay pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD at ng templo ng mga Romano, ang mga sinaunang rabay ay nanirahan sa Galilee at lumikha ng isang anyo ng pamayanan kung saan ang batas ng mga Hudyo yung halakha, no? Yan ang tawag nila sa wikang Hebreo. At ang mga pag-aaral ng Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, tsaka Numbers, yan ang Torah, yung limang aklat na iyan, ay naglagay ng lahat ng mga aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa maraming paraan, ang tekstong Hudyo ay naging bagong lupain, no? At dahil ito ay portable, ano, nakikita na nahahawakan nila, no? Ay dinala ng mga Hudyo ang rabbinikong paradigma na ito sa lahat ng mga bansa ng Jewish diaspora. So lahat 'yan ay nahahawakan at nababasa na, no? Meron na silang binabasa na talagang yan yung mga scrolls na ginagamit nila, no? Nakakita ko niyan, no, sa Tel Aviv, sa Jaffa, na talagang nakalagay sa espesyal na lalagyan. At yan ay binubuksan lamang kapag araw ng Sabat, pag sila ay nangingilin ng Sabat. At yan ay banal sa kanila, no? Yung mga scrolls na yan. Yan ay niyayakap ng mga Hudyo. At hindi ka basta-basta hahawak niyan kung hindi ka pinili o kung hindi ka espesyal na Hudyo, no? Na kailangan mag-bar mitzvah, marbitsa ka muna, ah, ah, mitzvah kung tawagin, no? Yung kailangan ganap ka ng Hudyo sa edad na 16 kung daw nagkakamali o 14, no? Sa pananampalataya ng mga Hudyo, sa mga kalalakihan, sa mga kabataan. Kapag ikaw ay naging na mitzvah ka na, ay pwede mo nang hawakan yung scroll, no? Karapat dapat ka nang humawak at pwede mo na siyang hawakan bilang karapat-dapat na humawak niyan, no? Ganyan na paniniwala ng mga Hudyo. Sa mga babae naman, sa mga conservative Judaism ay ganun din, no? Ay pinapayagan din silang hawakan yan, no? So, yan ang kaugalian ng mga Hudyo dito sa parte ng Galilee, no? Diyan nagsimula kasi ang matapos na mawasak ang Jerusalem, wala na eh. Wala nang Jewish Center nung winasak ng mga Romano yan eh. Ang ginawa nila pumunta sila sa norte at doon sila nagtayo ng mga Jewish community, no? Sa Safed, sa Tiberias, sa Haifa, Acre, no? Yan, doon sila nagsimula uli. Dinevelop nila yung mga lugar. At hanggang sa kumalat na, nadala na nila sa ibang mga bansa, no? Second, third, fourth, fifth century, sixth, no? At sila ay nagpunta sa mga iba't ibang mga bansa sa buong daigdig. Dala-dala nila yung mga scrolls na yan, no? So, noong ikalabing-anim na siglo,
16th century, ang mga Hudyo na pinatalsik mula sa umuunlad na sentro ng mga Hudyo sa Espanya, no? Yan yung mga Sephardic, kung tawagin, mga Sephardic Jew, no? Ay mga mga Spanish Jewish speaking Jews, kung tawagin yan, na naninirahan sa tuktok ng bundok ng Galilee ng Chapat, ay bumuo ng isang bagong anyo ng mysticismo ng mga Hudyo, no? O mysticism. Naniniwala ang mga Kabbalist, yung mga Jewish mystics, na ang bawat mitzvah, yung mga ritual na Hudyo na naging mainstream ngayon, no, ay kabilang ang tradisyonal na serbisyo ng pananalangin sa gabi ng Biyernes, yung Kabbalat Shabbat, you know? At at ang Tu Shibat Seder na nagmula sa pagkomunal na pananaw ng mga sapat Kabbalist, you know? So yan ang mga nangyari noong mga 16th century, no? Maraming mga Hudyong bumalik, no, sa Galilee para ipagpatuloy nila kung ano yung mga sinimulan nila ng mga panahon na iyan. At nagsimula noong ika-20 siglo, no, 20th century na, ang mga grupo ng mga kabataan na karamihan ay tumanggi sa rabbinikong Hudahismo. Gayon pa man, naghahanap pa rin ng ilang uri ng kolektibong pamumuhay ng mga Hudyo, no? Ay lumipat mula sa Europe. Galing sila sa Europe patungo sa Galilee uli upang itatag ang unang kibbutzim, no? Bumabalik sila sa kanilang pinasimulan. Yung mga Hudyong naninirahan sa Europe, lalo tigit sa Germany, yan yung mga German speaking Jews, kung tawagin, ano? Kung may mga Sephardic, meron ding mga ano yan mga marami silang mga grupo-grupo ng mga Hudyo na na nagkaroon ng bagong katawagan, no? At then hanggang sa panahon natin ngayon ay ganun ang tawag sa kanila, no? Tulad ng mga Sephardic Jews, mga nagsasalita ng ibang wika na pinaghalo-halo ng Hebreo na, hindi na purong Hebreo na, no? At parang may halo na ng mga ibang lengguwahe na at may ng mga nadagdag, may mga hinaluan na, kaya nag-iba na, hindi na naging purong Hebrew na, no? At ganyan ang lengguwahe ng mga Hudyo ngayon, no? Mga halong mga salita na, no? Hindi na puro. Kaya ang mga taong ito ay kilala bilang mga pioneer, no? Sa Galilee, nang bumalik sila noong 20th century galing ng Europe, na kung tawagin sa Hebrew ay Halutzim, no? At ang komunidad ng mga Hudyo na kanilang binuhay itinayo sa radikal na pagkapantay-pantay, no? Lahat ng pupunta galing ng Europe, no? Babalik sila sa Palestine, sa Israel, ay magkakaroon na ng tinatawag na equal rights, no? Isang paniniwala na ang lupain ay maaaring matubos at ang espiritu ng mga Hudyo ay mabawi sa magitan ng pisikal na paggawa, no? Nagiba na ang mentalidad ng mga Hudyo nung sila bumalik na sa Israel. Dahil ayaw na nila uling maulit yung nangyari sa kanila, na muling wawasakin ang kanilang lungsod o ang kanilang bansa ng mga makapangyarihang bansa. Dahil wala na silang pupuntahan no? Nangalat na sila sa buong daigdig. Saan pa sila pupunta, di ba? Kaya unti-unti nang nababago ang kanilang mindset, na hindi na katulad nung panahon ng ating Panginoong Kristo na talagang pinipilit nila kung ano yung kanilang gusto, no? Pero ang sitwasyon ngayon sa Israel ay kakaiba, no? Katulad ng panahon ng digmaan, ay survival yan, no? Kailangang ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Kapag hindi nila ipapagtanggol ang kanilang sarili, maari sila magapi ng kanilang mga kaaway. Kinakailangan nilang ipagtanggol ang kanilang karapatan, kalayaan, no? At ang kanilang bansa ay kanilang protektahan, no? Laban sa kanilang mga kaaway, no? So, mga kapatid, no, dito tayo nagtatapos sa ikalawang bahagi, no? Sa susunod na ating panibago na naman, sa ating ikapitong serye ay iba na naman ang ating tatalakayin, ano?
So diyan nagtatapos yung ating Galilee series, at magsisimula na naman tayo sa panibago nating series sa susunod ay ito. Golan Heights na tayo, no? Titignan natin, pag-aaralan natin ang Golan Heights. Maganda ito. At dito tayo medyo magtatagal ng kaunti, ano? So mga kapatid, tayo ay magpapaalam na at pero yung Golan Heights ay nandun pa rin sa Galilee pa rin, ano? Hindi tayo muna aalis sa Galilee. Kasi sa northern part pa tayo ng Israel. So medyo magtatagal tayo ng konti dyan sa Golan Heights. No, pag-aaralan natin ang gusto yan, kung ano ba ang tawag diyan sa panahon ng lumang tipan, no? Marami tayong tutuklasin diyan, no? Uhukayin natin yang gusto, yang Golan Heights na yan. So mga kapatid, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon, no? So sa muling pagkikita at pagpalain kayo ng Panginoon. I'll see you then and God bless you all and then see you again and bye for now.